kalidad na madali lang maayos na tulad ng magkaroon ng malakas na tsunami sa Japan. Madali lang po para makalista natin na parang nangyari kay Ryan sa balita ay ang pangyayari dito sa Los Angeles ay ang bibilang pa ng takot bago maibalik po. So makikita po natin. At tingnan po natin ang following quotation from Greg Zollner. Tingnan po natin ang mga kasabihan ng mga dakilang nanangarap ng Ebanghelyo, mga dakilang tagapagdala ng mabuting balita. Nawag maging katulad din tayo. Ang ating puso ay magkaroon ng matitibigan at pasanin sa mga kaluluwa habang meron po ang panahon ng pagkakataon. Ang sabi po sa ipagkita ko, sabi po dito, sabi ni John Wesley at George Whitefield and England. Ang sabi nila na panalangin in prayer, O Lord, give me souls or take in my soul. Ang sabi nila, O Panginoon, bigyan mo ako ng kaluluwa or kunin mo na ang buhay ko. Matipid mo ang kanilang pasanin sa mga evangelista na ito. Na Lord, bigyan mo kami ng mga tao na makakilala sa inyo. Bigyan mo kami ng mga tao na makakay namin sa paanan mo or kung wala po, kunin mo na ang buhay namin. Ibig sabihin may serving ang buhay Kristiyano kapag ikaw nakapag-angay ng tao kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ang sabi din po ni Charles Finney in England pa rin. Ang sabi din po tao ito tuloy po ng Diyos na ito ay ibigan the habit of rising long before daylight to pray. Na bago naman sumikat ang araw, siya ay umiiyak magulol. He experienced the prayer, groaning prayer. Naranasan niya palagi yung panalangin, merong pagpagdaing. Katulad ng babae, yung mga anak, yung matinding labor po, yung matinding pagdaing sa Panginoon. Nasabi kayo, iligtas mo po ang mga aking mga kababayan. Iligtas mo po ang mga taong nakapalibot sa akin. At itong ibang ilista nito kapag nangaral, parang nagpalaman sa isang lugar ng mga tao ay mga nag-iiyakan na meron ng conviction of the Holy Spirit na mga tao tumalikod sa kasalanan. At maging sa Janet po ng Scotland, tingnan po natin. Saan na yun? Ang sabi po ni Janet na isang mangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, how can I sleep? My land is not safe. Sabi niya, paano ako makatulog? O paano ako makatulog ng mahimbing? Ang ibig sabihin nila, yung mga tao na nakapalibot sa kanya po, ang ating mga kapwa-tao na nakapalibot sa akin ay hindi ligtas. Paano nga makaugip na masamit na ugip? Nung sa palibot ko, mga tao ko, mga kapag-anak ko, kaibigan ko, ay hindi pa naligtas. Masamsamin sa ugip mo, pero kumusta po? Tayo po ba na nakapag-Ebanghelyo? Ang sabi po ni John Hypo in Asia, ganito po kanyang panalangin is prayer was, Father, give me their souls or I die. Grabe po, para doon din po sa mga unang linggo ng Diyos. No, mas mabuti pa, hanggang doon na lang buhay ko kung hindi ako magpagamit sa iyo. Ang palagi ko pumangon, kung ayaw mo pagamit sa pansino, ang gagamit sa iyo. Ang buhay ko pinapakutan mo sa Panginoon dahil siya ang may hawak ng buhay mo. At ang sabi pa ng Evangelista ng ginagamit ng Panginoon, sabi niya, to be a soul winner is the happiest thing in this world. Ang nagdadala ng Ebanghelyo, ang nag-Ebanghelyo ay pinakamasayang bagay sa mundo nito. Totoo po yan. At nabagay po natin ng mga karaan at sabihan din ng dakilang Evangelista that there is no joy like the joy of setting clear. Na wala pong ibang kaganapan na maranasan kasi kaganapan na maranasan ng tao kapag ang tao o Kristiyano ay nakagana ng kaluluwa sa Panginoon.
po sa Tagalog, ang isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay mag-ebanghelyo, dahil hinahanap ka ng iba. Merong tao na napagamit sa iyo, bagaman hindi tao na ligtas sa iyo, mapapili man yan, maparecho man yan, mapapatelevision man yan, o anumang paraan, merong tao na ginamit ng Diyos upang ikaw ay mag-born again, upang ikaw ay makakilala sa ating Panginoon, magulang man yan, anak, o kapatid, si brother, sister, may ginamit ang Diyos upang ikaw ay mag-born again. Tanong sa mandali, ikaw ay sumagot sa kaisipan mo. Sino ginamit ng Diyos upang mag-born again? Hindi siya nakikita sa iyo, hindi siya dapat magpupulinan. Subalit, salamat sa Diyos na mayroong tao na ginamit ng Panginoon. Lalo ko sa isang matutunan sa mga kapatid na may pastor. Nasa plaza po siya ako dahil bigla may lumapit sa kanyang tao na nakikin. Pinakalalan siya sa vision. Yan siya yan. Tinagap niya Panginoon. At nabilis sa kanya, bago po tinagwala yung anak ng kanyang friendship na sa kailangan ko. Naghanap mo po siya. Naging pastor po siya. Ano pala natin niya, Lord? Bago mo kayo maging o ano man, makilala ko po sa ano na iyong nangaral sa akin. Pero ginamit ang Diyos. Tingnan natin ang John 1, verse 41. Ang sabi po sa chapter 1, verse 41, masahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! Praise God! Ang ginawa ni Andres, kung nakilala niya ang Isaya, una niya, ginanap kanyang kapatid na si Simon, na pinangalan niya ni Jesus na Pedro, Simon Peter. Ano po? Ginanap niya, sabi niya, agi, kulay bakit si John, naman kulay ni Isaya, bakit magtalong-talong-talong, nagpumabalik siya na magkakabaw ng Jesus. Ang Samaritan woman, nung nag-encounter niya ang Panginoon sa balon, palagi namin nababanggit. Sabi nga po ni Jesus, kaya mag-ilong, ngunit sabi ng babae, bakit ka hindi sa akin ng tubig? Ano sa balita na akong podyo ka, dahil pwede na pinanamagitan na mo ng pagkakulit. At ang sabi ni Jesus, kung alam ko lang kung sino kung humingi ng tubig, ikaw panghingi sa akin para hindi ka na bumalik sa balon ito. Bagaman ang tinutugtog ni Jesus yung banal na Espiritu, kapag na-encounter mo ang Panginoon, yung babago po yung tubig na nagbibigay po yung banal na Espiritu. Ang sabi ng babae ay, itanong kay Tagugan ang pagkakordya ang nanay na mo. At ang sabi ni Jesus, subot niya ang tagal mo siya asawa mo. Sabi ni Maria, sabi niya, Lord, babae sabi na, wala ko ako asawa. Tama, sabi ni Jesus, dahil lima na ang naging asawa mo, yung kinakal niya ang asawa mo yan, hindi mo asawa. Sabi ng babae, akin yan, at ako na niya sa pilit ko. Siya na kaya ng Isaya. Ang ginawa ko ng babae sa Maritana? Nanatili ba siya sa balon? Nanatili po ba siya nasa balon? Ang naging pangunahing priority po ba niya rin ang pag-ibig ng tubig? Ang ginawa ng babae sa Maritana? Iniwan niya lang yung baba. At pumunta doon sa Nayo. Sinabi niya sa mga Samaritana sa kanila, ang harap ni Isaya. Kaya sabi doon, namutik ko yung bukid. Nagtatuan sila papunta kay Jesus at nag-encounter nila ang Panginoon. So ano pa muna tayo lang, bakit ka mag-iba din? Dahil hinatap ka ng iba. May ginamit ng Diyos upang ikaw ay ma-born again. Number 2, na dahilan kung bakit ikaw ay mag-iba din. Ang sabi po ba dito, basahin po natin 1, 2, 3, go! Ulitin po sa Tagalog. Wala pong ibang kailangan pangunahin kayo ng mundo, kundi ang ating Panginoong Jesus. Nung po, napalitaan natin, narinig natin ang testimony ng isang Koreanong pastor, na si Pastor Park.
papunta na sa impyerno, iisa lamang ang pupunta sa langit. Kaya ka ng pumiko kung isa sa mahal mo sa buhay. Ay pakasama doon sa napaka natimbilan na pupunta sa nagkakaman apoy. Meron pa ako na nakalabasa sa kapitid. Sabi niya sa mga kapatid ng pastoran, ipilan na kayo pa. Nagsasama ko kayo sa isang barangay. Dahil meron po kami kabarangay na hirap na po. Ilang isang taon yata na matindi pong karamdaman. Talaga lang po meron po siya dapat po bago siya mamatay pagkatagal kay Kristo. Sige po, sabi ko. Gusto ba yan? Pagdating po namin doon, kasi hindi po na tayo sa Maynila. Pagpasok po sa nagwerta nila, may naramdaman ako iba. Sabi ko, iba ito ah. Mabagsik na espiritu. Sabi ko mo sa nagyaya sa akin, wala pa ako iba nagsikat. Kung sabi ko po naman po, ano po bang story ito? Ito ipapanalangin natin po o malagyan ng salita ng Diyos. Ay ano po, story ng malakas pa sila nagkagamot. Ang bulan at ang bulan mo nila, o may sarap, kaya pala. Kaya pala. Di nagsasalita ako po. In the name of Jesus, greater is in Jesus that is in me than he that is in the world. Nagsasalita po ako pag hindi sa lahat, hindi ako dapat na tao. Dahil ang usapan nito ay ang tao ay mamatakot sa iyo. Ang kapiman natin ay may paliwanag ang ibangilyo ng kaligtasan. Hindi pa po dapat matakot. Balutan mo ko yung banal na dugo at ang lalaksan ng sa mga bilis kasama ko. Gagamitin mo pa kung may pagtunay kakapanan sa salita mo dahil hindi mo dapat ikaya katakot ang pag-ibangilyo ng Diyos. Ito na kami. Ano po, talagang nag-deliver po ako sa isipan, hindi mga pwede pa rin ang sa tao. At sa madaling salita po, ano pinalalan po ang salita ng Panginoon, alam mo, kapag kaibigan, hindi ka lang kaya patawarin ng Panginoon sa kasalanan, panayain ka pa kung anong espiritu ang mapupunta sa iyo. Gusto mo ba? Oo! At sa oras dito, alam ko na ang babae yung pinalayan ng ating Panginoon Jesus. Bigyan na po natin ng the best na palakpakan. Should be practiced. Ano po bakit kailangan sa gawa pag-ibangilyo? Number 3, dahil ang iglesia, the church, is largely and effective today. Naniniwala po tayo na ang iglesia ay higit na epektibo ngayon. Diyan mo ano ang nangyari ng early church, signs and wonders, healing and miracles, ay higit na makikita ng ating mata, sa mata, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago kung kahapon ngayon at magpakailan pa man. Kung siya ay pagaling kahapon, maging sa araw na ito, ang Panginoon dakilan ng imang gagamot. Amen, 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 amen. At ang iglesia ngayon ay hindi na epektibo kung tayo naman ay magpunagin sa Panginoon. Sasabihin natin, Lord, narito ako ang gamitin. Number 4, na dahilan kung bakit ang pag-ibangilyo ay kailangan ng maisagawa. Number 4 po, every Christian can be a witness. Bawat Kristiyano ay maaaring maging saksi. So, ang pag-ibangilyo ay wala pong pinipili. Maging tatay, nanay, ate, kuya, si bunso, bakit man ito? Lahat tayo tumunod sa ating Panginoon Jesus ay maging saksi. Tayo ay mag-ibangilyo. Handa tayo maging pamali
Secretario, yan. Kapag ganito po sa malalangin lugar, ibang probinsya, tanan-tanan ko yun. Pag nakasakay na ng bus ko o bus, yung mga tansya, nakapulo, luto na may buksa. Ang luto secretary ko po ang lahat ng tao. Walang pitay na tao sa akin na aking katawan, aking tao. Ang gagawin niya ako, anak sa doktor, driver, patay ko na yan doon sa harapan ng kanilang ganyan. Patay ko na po yan. Manangalan na po yan ng ibang milyo. Pumamatay ko lang, makinig kayo makinig, wala siyang pakikantuon. Basta ang puso niya ito ng panungan ng pagkakabag sa mga tao na wala pa sa kanila. Pagkatapos sumangalan, bibigyan niya ang lahat ng pasahero, pati driver, tututong ng babasahin. Palagi ba natin babasahin tungkol sa ibang milyo? Pagkatapos ko, na yun, panayan niya, pag ayaw kong nakikita sa mulo ko, bumaon sa utak ko, ang pagkakabag sa mga tao na wala pa sa ating Panginoon. Nabagit ko rin po noon yung tunay na testimony na magnulo sa ibang bansa. Mayroong bansa na may tayo ng ESO, ano po, nakalagay. Ang lulo na ito ay nagsanay na nila ang pagpapalala araw-araw sa pamagitan ng pagbibigay ng practice. Hindi na sila magpaliwanag ng mahal-mahal na basta bigyan nila yung babasay ng mga ng Diyos. Mga tatanya ko yung nabagit ko. Basta araw-araw ko yun, siguro makain ng bahay sila na. Dumating po yung nag-islo at sumakit po ang tuhod ng matanda. Sinakit so, ano ba yun? Sinakit sukot na masigal. Sabi niya, ako, alam ko makakalan. Sabi niya ako. Alam makakalan ang puso ko yung umiyak. Ang puso ko nagagalan. Yung ginagawa natin na nagbigay ng mga kapasay ako. Ano sabi ko ako? Ano sabi ko? Lord, kung di mo kaya lumakan, kahit ako na naman po mag-isa, napupunta sa ilang bahay upang bigay ng kapasay na sila ay mahal ng Diyos. Kaya hindi kami magtahiman dahil lahat ng Kristiyano, every Christian can be a witness. Bawat Kristiyano ay maaaring maging. Number 5, not only can be a witness, but every Christian should be a witness. May pagkaiba ito sa number 4 at number 5. Kung sa number 4, every Christian can be a witness, but number 5, dapat na maging saksi ang bawat Kristiyano. Dahil mo ang Jesus Christ, tinanggap mo Panginoon sa puso mo, ang ganitang sa libre. Your whole desire should now, Lord, use me. And reaching Psalms 1:48. Ano yung kinakanta natin? Masawa na nakuha natin ang number 5, ang bawat dapat maging saksi about ano sasabihin natin sila ay mahal ng Diyos. Ano yung kinakanta natin? Lord, these sounds so joyful.
Ang pag-ibanghelyo ay maaaring gawin kahit sa lugar. Ang pag-ibanghelyo ay hindi gawin ng lugar. Ang pag-ibanghelyo kahit saan ka ng lugar ay maaaring kang gamitin ng ating Panginoon sa iyong pagbibiyahe. Ano po? O, nandun na rin po yung inspiration na hinagayan dyan. Paghintay ko lang yung sasakyan, ano po, sa ating break. Dapat hindi sabihin sa anong trabaho na meron ka, ay meron maaaring kang gamitin ng Panginoon na mag-ibanghelyo kahit man saan dako. Hallelujah, yes, O God. Maaaring mong gawin ito kahit saan lugar. Dahil ang ating Panginoon Jesus, mapailog man, mapatabi man ng dagat, o mapaputok man, walang pinipiling lugar ng ating Panginoon Jesus dahil ang pag-ibanghelyo ay maaaring mong gawin kahit saan lugar. Amen po ba? Kahit saan lugar. Depende sa sitwasyon, depende sa oras. Meron ka naman sa loob ng ibang sabon. Kumain mo, ananin. At kumusta rin mo ganyan na natin mumari ka natin na mahal ka ng Diyos. Eh, isang salita na ilang sa ano po. Eh, ibagi mo ang pagmento ng kaligtasan. So, ang pag-ibanghelyo po ay kahit sa lugar. Walang pinipiling lugar. Walang pinipiling lugar. Chapter 7. Personal evangelism, hindi practice, healing time. Ang pag-ibanghelyo ay maaaring gawin anumang oras. Kung yung una, saan ang lugar, hindi na pinipiling lugar. Ito naman po number 7, ay ang pag-ibanghelyo ay maaaring gawin, maaaring may sagawa kahit anumang oras. Umaga man tanghali, hapon gabi. Anong oras pumunta si Nicodemo kay Jesus? Sa John 3, chapter 2. Anong oras pumunta si Nicodemo? Kapag hindi niya makilala ang Panginoon, Lord na yun siya. Anong oras pa sabi ko? Nang gabi. Si Nicodemo ay palihim na pumunta kay Jesus. Anong oras niya pinag-aralan ng Samaritana? Samaritana woman. Anong oras niya? Katanghalian, taba. Kung mababasa po natin ang Biblia si Jesus, hindi ko niya umalino, mapaumaga man niya, patanghali man niya, ay walang pinipiling oras ang ating Panginoon. Nasabi ko lang po, hapon, ang parang ng pinipiling pagyaman, kaya wala kang sakit, nagkamatayan ay biglang darating sa buhay ng tao. Number 8, nakadahilan kung bakit napakahalaga ang pag-ibanghelyo, bakit kailangan isagawa ang pag-ibanghelyo. Personal evangelism, hindi practice
Sinakuha ko na yung mga para ako yung mga kasi ako naman yung study alone. Ako naman po ako dahil pagkakataon na nagkakalin sa kinanan ko. Sabi ko po na ay di man ako marunong sa ilang patay-patay dahil mabilis na sa proses ko para makakabot po. Sabi ko, kayo man rin sa bahay ninyo, nagbayad po yun. Lapo naman kami ng boses na ito, mahal po kayo ng Panginoon sa Jesus ay kumanang sa pintuan ng iyong puso. Nais mo bang tatapin si Jesus, sumunod po kayo sa temple namin. Na bakit po yung kasama ng pulis? Ay, kahit siya ay sa bahay nila, pero dinig po niya yung ilakas ng pangangaral. So, sumunod po siya sa bahay namin, hindi ko po alam yung kinabukasan, pupunta po siya doon sa tinutuloyan. Sabi niya na mga pastoral. Nagabi po, puso ko na kami sa salita ng Panginoon. Kung nagpakanta po kayo, sumunod po ako sa kanalangin, tinanong ko si Jesus, bilang Panginoon at nagpagligtas ng buhay ko. Ang pinagdalakan ko, sabi niya, ano po yun? Bakit mo natapos ko kung nag-pray at tinanong ko Panginoon Jesus? Naramdaman ko po yung kakaibang kapayapaan na hindi ko panalanasan sa buong buhay ko. Ngayon ko lamang po nalanasan ang kanalangin. Talaga po, binayagan kami dalawa dahil ano po siya, umiyak ko rin po. Sabi ko ganito na lang po, maghanap kayo ng fellowship na kung saan kayo ay lalago na tinitin yung makilala ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. So, ang personal evangelism is able to reach all classes of people. Number 10 pa muna. Personal evangelism is able to make and to satisfy every spiritual need. Ang Ebanghelyo lamang ng mabuting balita ay kayang mamuunan ang bawat spiritual na pangailangan ng tao. Wala na po ibang para na natutunan ang pangailangan ng tao kung ang mabuting balita. Marami na po tayong galing pangalaman na sabi nila, meron ako matagal din naman sa puso ko. Ako ngayon po ang Panginoon ng kaligtasan ay natapon ko po yung magulat na kapit. Sa ating po pagkatapos sa umaga, tingnan po natin ang conclusion natin. Sabi po nito sa pagkatapos ng mensahe, witnessing for Christ and seeking to win others for Him is not a gift. Hindi ito regalo. It is our calling, our responsibility. We are to save, to serve, or to profess.